Ayan. So, good morning, good evening sa lahat ng mga nandito ngayon sa video na 'to. And welcome sa aking YouTube channel, Hazel S. Bernardo. So, I hope marami tayong matutunan this video. Isa sa pinakamagandang topic na ituturo natin ngayon is about stock market and mutual fund. Gaano ba kaimportante na ngayon pa lang nakakapagtanim na tayo or nakakapag-invest na tayo para bago tayo dumating sa retirement years o may mga tinatawag tayong non-productive years, makapaghanda talaga tayo. So bago yon, pakilala ko muna yung company natin. Ang ating company is IMG or International Marketing Group. So konting background lang, no? Ang IMG is 22 years na sa industry, and good thing, sino-sino ba yung mga kasama natin dito? Okay, so ang mga kasama natin, unang-una ang ating brand ambassadress, si Ma'am Corina Sanchez Rojas. And napansin nyo, andito din si Senator Raffy Tulfo at iba pa nating mga kilalang ambassador and ambassadress. Ngayon, napansin nyo din, isa sa hawak nila is yung book natin. So meron tayong libro na dito nanggagaling lahat ng tinuturo natin. You can check it sa Shopee, sa Lazada, para at least magkaroon pa tayo ng idea about dito. So ulit, pakilala lang ako. I am Hazel Bernardo, ang iyong coach for today. So pag-usapan natin ano ba yung pinaka-importanting bagay na kailangan nating paghandaan at ano ba yung reason bakit natin kailangan mag-invest sa stock market or sa mutual fund. Okay, so alam niyo po ba, may tinatawag tayong dalawang season sa buhay natin. Familiar na ba kayo dito? May tinatawag tayo na productive years and non-productive years. Okay, so pag-usapan natin unang-una yung productive years. Pag sinabing productive years, ito yung status natin ngayon. Kung ikaw ay malakas pa, nakakapagtrabaho pa, mahaba pa yung time, may pumapasok pa sa ating income, ayan yung meaning ng productive. Ibig sabihin, nakakapag-provide pa tayo. Dito yung time na nakakapag-produce pa tayo, nakakapag-prepare pa tayo. And yung isa naman na tinatawag nating non-productive years, eto na yung time na medyo delikado na. Kasi non-productive na tayo, ibig sabihin wala na tayong income, mahina na tayo, umaasa na lang tayo sa napaghandaan natin during productive years. Okay, uulitin ko, pagdating natin ng non-productive years, ito na yung time na wala na tayong income, mahina na tayo. Ngayon, aasa na lang tayo dito sa napaghandaan natin during productive years. Kaya ang question ko ngayon sa'yo, ano na ba yung napaghandaan mo ngayong malakas ka pa at kaya mo pang mag-provide? May pinaghahandaan ka na ba? Kasi alam mo ba, base kay Benjamin Jokno, 87% ng senior citizen age o yung dumadating ng non-productive years, wala pa ring sapat na retirement savings. 'Di ba? Sad to say, kung hindi tayo makakapaghanda ngayong malakas pa tayo, hindi tayo makakapagtanim, hindi tayo makakapag-invest, ano kaya yung aasahan or kanino tayo aasa pagdating natin ng non-productive years? Ito yung pinakamabigat sa lahat. Kasi sad to say, number one, kung napapansin mo dito, kapag hindi ka nakapag-produce, hindi ka nakapag-prepare, pinaka nakakalungkot na pwedeng mangyari sa atin is magiging pabigat ka sa mga anak mo at sa ibang tao. Kasi wala kang napaghandaan, ngayong malakas ka pa, kahit man lang magtanim ka sa investment mo, kahit man lang mag-ipon ka. Kasi kung hindi ka mag-iipon, hindi ka magsisimulang mag-invest, ano yung aasahan mo pagdating mo ng non-productive? And that's the time na kung wala kang mape-prepare, uulitin ko, sorry sa term, yan, magiging pabigat talaga tayo sa mga anak natin o makakapurwisyo pa tayo sa ibang tao. 'Di ba? Gusto mo bang mangyari yun sa'yo? Or, etong pangalawa, na kung nakapaghanda ka ngayon, kung nakapagsimula ka ngayong magtanim, o mag-invest, magiging suporta at blessing na lang tayo sa mga anak natin o sa ibang tao kasi nakapaghanda ka, nakapag-prepare ka, naging financially secured ka.
Kung wala ka kasing mapaghahandaan, uulitin ko, nasa sayo yun, di ba? Ang number one goal natin, kaya tayo nagtuturo ng stock market or mutual fund, para pagdating mo ng non-productive years, may aasahan tayo. Ngayon, malinaw ba sa'yo bakit mo gustong mag-invest, di ba? I hope isa yun sa maging reason mo ngayon bakit kailangan mo mag-start mag-invest sa stock market para kahit papano nakakapagsimula ka ng magtanim. Kasi alam mo ba, dito, kahit tapos tayo sa pag-aaral, bakit maraming mga Pilipino pa rin hirap na hirap at umaasa pagtanda? Imaginein mo halimbawa ikaw to, tapos ka sa pag-aaral, 'di ba? Madalas ang pangarap ng isang magulang sa anak niya is makapagtapos, 'di ba, sa pag-aaral. Ngayon, pag nakapagtapos ka na, nasa productive years ka na, ang mga parents natin nandito na sa non-productive years. Ang question, yan, kung nasa non-productive years na sila, sino kaya yung so-support sa kanila pang grocery, sa Meralco bill nila, mga expenses, mga check-up nila, maintenance, hospitalization, 'di ba? Ayan po yung pinakamabigat sa lahat. Kung tayo or sila mismo, yung mga parents natin, pagdating ng non-productive years, hindi nakapaghanda, 100%, kalimitan ganito yung nangyayari, naaasa talaga sa mga anak. Wala tayong choice, 'di ba? Paano kung nagkaroon ka pa ng sarili mong family? Habang sumusuporta ka sa kanila, ikaw mismo may pamilya na din na sinusuportahan. 'Di ba? Kaya tayo nagtuturo, kaya natin kailangan maghanda para 'pag ikaw naman yung nasa non-productive years at yung anak mo naman nakapagtapos na, 'di ba, nakakapag-income na, hindi sila dadating sa point na katulad mo ngayon na na-support na sa parents, susuport pa tayo sa mga anak natin, 'di ba? Kasi again, yung responsibility natin sa family natin, napakaimportante, 'di ba? Ang question lang ngayon, nakakapaghanda ka ba kung ikaw na yung nandun sa non-productive years, ngayon pa nga lang, baka ang tagal na nating nagtatrabaho, wala pa tayong nasisimulang ipon or investment, 'di ba? Ayun yung pinaka-point natin dito kasi uulitin ko, ngayong productive ka pa, kung ikaw yung breadwinner, ikaw talaga yung sumusupport sa family mo, kamusta yung pang-monthly amortization nyo? Kung lalong-lalo na yung mga expenses, mga foods, mga bills, mga utang, paano kung sumabay pa yung magulang mo na biglang nagkasakit? Dahil wala silang napaghandaan, kung wala silang napaghandaan, sad to say, ikaw pa rin yung mag-cater sa kanila, magpo-provide sa kanila. Paano kung struggle ka rin sa sarili mong family ngayon? Kaya ganun pala ka-importante na ma-value natin yung pag-iipon o yung pag-i-invest para sa future. 'Di ba? Kasi kapag dumating yung time na nandito ka na, sino yung laging gagastos kung wala kang napaghandaan? Again, dito, kung gusto natin talaga na pagdating natin ng non-productive years is financially secured tayo, maputol natin yung cycle na ikaw yung nandito, tas may anak ka, may sinusuportahan ka pang magulang. Kung gusto natin maputol yun, ito lang pala yung kailangan nating gawin. Ito lang yung kailangan nating paghandaan. Ito po yung tinuturo natin na financial structure or solid financial foundation. Ito po yung nandun sa libro natin, sa cover po ng book natin. So let's check kung kailangan mo tong mga to. Una sa lahat, dalawa lang yung kailangan nating tandaan. Number one, kailangan mabuo natin lahat ito. And pangalawa, dapat tama ang pagkakasunod-sunod sa pagbubuo nito. Kasi same lang din siya sa pagtatayo ng bahay. Kung tayo is nagpapatayo ng bahay, 'di ba madalas ang ginagawa ng mga karpentero, inuuna nila yung pinakapundasyon, sunod-sunod 'yon. Dapat mabuo 'yon, and dapat kumpleto. May pundasyon, may dingding, may pinto, 'di ba, may bintana, may bubong. Same lang din dito sa financial structure natin. Number one, pinakaimportante o yung pinakapundasyon natin, ito is nag-i-start from ground to up. Okay, ulitin ko, ang pagbubuo nito from ground mula sa ibaba pataas. Number one is yung healthcare. Sa palagay mo,
kailangan mo kaya ng healthcare? Or naniniwala ka ba na kailangan mo ng healthcare? Ayan yung number 1 na kailangan natin, di ba? Kasi what if magkasakit ka? Yan, sino mag-aalaga sa atin? Ang question lang, ngayon, bakit mo kailangan ng healthcare? May nasimulan ka na ba? Again, ikaw lang yung makakasagot nun sa sarili mo. Baka ang tagal na panahon na nating nagtatrabaho, wala pa rin tayo nasisimulan sa healthcare. Okay? Na kapag nagkasakit tayo, kahit marami kang ipon, panigurado na mauubos lang lahat yon. Kasi wala kang napaghandaang healthcare. Pangalawa, yan. Ito yung pinaka-importante din na malaman natin. Common mistake kasi na nangyayari, ulitin ko sa number 1 sa healthcare, kapag may HMO na, hindi na need mag-ready pagtanda. 'Di ba? Pag sinasabi nila, ay, meron naman akong HMO sa company. Kaya lang, hanggang kailan ka merong HMO sa company mo? 'Di ba? Paano kapag nag-retired ka na, wala ka na sa company na yon? Are you protected pa din ba? 'Di ba? So, common mistake natin yan. Kaya dapat mapaghandaan natin yung tinatawag na long-term healthcare. And second is protection or life insurance. Naniniwala ka ba na kailangan mo to? Ang question lang, meron ka na ba? O bakit mo kailangan? Sa tingin mo, kapag bigla kang kinuha ni Lord or namatay tayo bigla, ano kaya yung maiiwan mo para sa family mo? Ready kaya tayo? And number 3, isa sa pinaka-importante, na ma-manage ba natin ngayon yung mga utang natin? Baka mamaya, tayo na yung minamanage ng utang. So, let's check, di ba? From 1, meron ka na ba or wala pa? So, kung wala pa, delikado. Kailangan natin talagang pag-aralan. Number 2, protected ka na ba? May life insurance ka na bang napaghandaan? Kung totoong mahal mo yung family na maiiwan mo. 'Di ba? And number 3, nama-manage mo ba yung mga utang-utang? Kasi ulitin ko, dadating yung time na pupunta tayo sa non-productive years na wala na tayong income. Kung may utang ka pa rin that time, ano na lang ipangbabayad mo? And number 4, ito yung pinaka-importante din, emergency fund. Naniniwala ka ba na anytime pwede tayong magkaroon ng emergency? Ang question lang, may napaghandaan ka na bang emergency fund? 'Di ba? Na anytime pwede natin siyang makuha or madukot kapag may emergency nangyayari. Kahit maliit lang sa bahay natin, may nasirang gamit, 'di ba? May tumawag sa'yo from Philippines sa mga kamag-anak mo. And lastly, investment. Ito pala yung pinakabubong. Kumbaga, ito yung pinakahuli na kailangan nating mabuo. So, good thing, isa yan sa ituturo natin ngayon, which is yung investment. And take note, hindi lang investment yung tinuturo natin dito sa IMG. Lahat ng mga blocks na yan, kung wala ka pang healthcare, don't worry, isa yan sa tinuturo natin. Ask me lang kung gusto mo magkaroon ng video para maituro ko to sa'yo or para mapanood mo din yung about sa healthcare. Tinuturo din natin yung life insurance, paano makabayad sa utang, paano magkaroon ng emergency fund, and last, yung investment, which is, ito yung pag-uusapan natin ngayon. Ulitin ko, napaka-importante. Kung ayaw mong maging pabigat sa mga anak mo at sa ibang tao, pagdating mo ng non-productive years, ito lang pala yung kailangan nating buuin. Kailangan mo lang paglaanan ng time, kailangan mo lang aralin, at magbigay ka ng effort para mabuo mo lahat to. Okay? Kung seryoso ka talaga na kahit papano magbago yung cycle ng finances nyo. Again, ayan yung isa sa mga kailangan nating paghandaan. Isa pa sa common mistake natin. Kapag malaki ang income, financially secured na ba? Halimbawa, kahit may 80,000 ka na monthly income, sa palagay mo, anong gagawin mo dun? May isip mo kayang maghanda para sa healthcare mo? May isip mo kayang kumuha ng life insurance? May isip mo kayang magbayad ng utang? Or may isip mo kayang mag-build ng emergency fund? And lastly, magkaroon ng investment. Kung ganun kalaki yung monthly income mo, ang question ko lang sa'yo, kung naisip mong magkaroon nito, paano?
ano yung mga kailangan mong daanan or kanino ka lalapit kung gusto mong magkaroon ng healthcare or kung gusto mong mabuo itong financial structure na kailangan nating buuin. Again, kaya nandito ang IMG community, uulitin ko, lahat ng mga blocks na yan, tinuturo natin kung paano tayo magkakaroon at mabubuo lahat yan step by step. Okay? So ano po ba yung advantage kapag naging IMG member tayo ngayon? Una, bakit kailangan nating maging part ng community? Kasi kapag naging IMG member ka na, actually, lahat ng mga financial products na kailangan natin, may access tayo. Number 1 dyan, sa healthcare. Sabi nga natin, pinaka-pundasyon is healthcare. Ang kapartner natin is Kaiser. And take note, tayo lang yung HMO company na may sariling medical center, which is yung Kaiser Medical Center na mostly nasa mga SM, mga malls. Okay? Ayun yung advantage. Diyan, kapag naging IMG member tayo, may mga access din tayo hospitalization kasi healthcare company naka-tie up ng IMG. Tayo or yung IMG member or IMG company yung sole distributor ng Kaiser. Okay? So I hope malinaw sa'yo. And may separate topic tayo dyan about sa healthcare kung gusto mo talagang matutunan. Meron din tayong access, pangalawa, syempre yung kailangan nating buuin, yung life insurance. Okay, may access din tayo dyan. Si IMG nagpo-provide ng education and good thing, may mga platform din tayo na pinoprovide, which is yung Manila Bankers ang ka-tie up natin sa insurance. Ito yung pinakamurang life insurance na meron tayo dito sa Pilipinas. Don't worry, again, may separate video tayo kung gusto mo talagang matutunan or mapaghandaan din itong life insurance kung wala ka pa. And ito pa yung kagandahan, may access din tayo para makapag-build ka ng emergency fund or savings. Pino-provide natin yung mga free trainings and again, tayo na lang yung bahala na mag-take into action ng lahat ng tinuturo dito sa community. And ito pa, meron din tayong access sa mga real estate. And hindi basta-basta yung mga ka-tie up natin. Kapartner natin dito is SMDC, Ayala Land, di ba? And may bago din tayo, yung Rapper Financial. So I hope mas maaral natin to. Ang dami nating tinuturo, nasa sayo na lang talaga yung desisyon kung gusto mo talagang mabago yung buhay mo. And ito pa, isa sa access natin is yung sa mga sasakyan. Ang IMG kasi, number 1 goal din natin, nagpo-provide tayo ng mga education. Okay? Sa iba't ibang mga aspect na kailangan nating paghandaan. Pangalawa, ini-eliminate natin yung mga middleman. Kasi kung gusto mo namang buuin yung mga yellow blocks na yon, pwede ka namang hindi maging IMG member. Gusto mo magkaroon ng healthcare? Hanap ka ng company na nagpo-provide ng healthcare. Hanap ka ng mga long-term healthcare. Siyempre, pag humanap ka nun, may kausap kang tao, agent. Tama? So, saan siya kukuha ng komisyon? Siyempre, sa binayad mo, pero may healthcare ka na. Next, life insurance. Kailangan mo ng life insurance, di ba? Ngayon, hahanap ka na naman ng other company about life insurance. So, ang dami mong dadaanan. Gusto mo magkaroon ng sasakyan? Hahanap ka na naman ng other company para magkaroon ka ng sasakyan. 'Di ba? So, ang dami mong kailangan daan ng tao. But, ang IMG, ito yung tinatawag na one-stop shop. Nandito lahat yung mga kailangan nating benefits. Ini-eliminate natin yung mga middleman. Okay? Ayun yung pangalawang advantage na meron tayo dito. Plus, hindi lang yon. Pwede din tayong makapag-travel. Marami tayong pinoprovide ng mga benefits dito. May mga free travels tayo. Meron din tayong extra income, 'di ba? As a financial educator. And ito po yung isa sa pinaka-advantage natin. Yung gusto mong matutunan, which is yung stock market or mutual fund. Again, si IMG, hindi siya investment platform. May access tayo sa mutual fund, sa stock market. Ang kagandahan, nagpo-provide tayo ng mga education. So, pasok tayo dito sa stock market. So, ano ba talaga yung stock market? Ito po yung isa sa mga nagpapatakbo
sa isang bansa. Okay? So lahat ng bansa may kanya-kanyang stock market. Ngayon sa Pilipinas, sabi nga dito, napakalaki ng advantage kung tayo is magiging part ng mga malalaking kumpanya na to or company. Okay? So stock market, ito yung mga major players, ito yung mga talagang malalaking company na nagpapatakbo sa ekonomiya ng isang bansa. Kung ikaw yung tatanungin, sa palagay mo, ano yung mas gusto mong pag-investan? Yung priority ng government or hindi? 'Di ba? Kasi ang goal ng government natin, sa palagay mo, ano yung goal nila? Mapataas yung ekonomiya ng bansa or mapababa? 'Di ba? Again, ang sagot diyan, syempre, mapataas. Lahat tayo, lahat ng bansa gusto mapataas ng mapataas yung ekonomiya natin or ng bawat bansa. And good thing, dito, ang pinaka-major players, ulitin ko, na nagpapatakbo sa ekonomiya ng bansa natin is itong mga malalaking company o kumpanya. Like Jollibee, SM Cebu, Cebu Pacific, San Miguel, yan. Kaya lang, ang question, paano ba tayo makaka-invest dito sa mga malalaking company na to? Yan, ito yung pinakamagandang topic natin ngayon. Again, may dalawang klase kasi para makapasok tayo sa stock market. Number one, may tinatawag tayong direct or trading. Okay? Please, bigay ka ng focus. Ito yung pinaka-importante na matutunan natin. Dito din madalas nagkakamali ang mga nag-i-invest. Ulitin ko, number one, para kang makapasok ka sa stock market or makapag-invest ka, may dalawa kang option. Number one is yung direct trading. And pangalawa is yung indirect or mutual fund. Ngayon, sa direct trading, take note, ikaw yung fund manager. Ibig sabihin, ikaw yung mismong magda-direct or magta-trading. Ikaw dapat yung aral, dapat malaki yung time mo, at alam mo kung paano mag-manage sa investment mo. Kasi ikaw yung mismong magiging fund manager. Ngayon, sa indirect naman or mutual fund, dito, take note, may sarili tayong fund manager. Hindi tayo mismo yung fund manager. So kahit busy ka sa work, kahit OFW ka, kahit hindi mo na kayang magbantay ng investment mo, walang problema. Kasi nga, may fund manager tayo dito na mga expert na pagdating sa trading. So, hindi mo na kailangan mag-alat ng malaking time para lang pagpukusan yung investment mo. Hindi na. Kasi nga, may fund manager na dito. Kumbaga tayo, ang goal na lang natin is makapag-ipon, makapag-invest, at the same time, may nagpapalago na ng pera natin. Okay? So, malinaw po ba? Again, nasa sayo yun. Kung kaya mong mag-alat ng time, di ba? Kung marami kang oras, yan, marami kang amount or money, why not go to direct? Kung knowledgeable ka naman na sa pag-i-invest, go sa direct investment or trading. Kung hindi, kung wala pa tayong knowledge, ito yung sinasuggest ng mga expert. Huwag tayong susugal sa direct trading kung hindi naman talaga tayo knowledgeable. Kasi talagang matatalo or malulugi tayo. Kasi pasukin mo ba naman yung isang bagay na hindi ka pa aral, 'di ba? Kaya again, ang sinasuggest natin is indirect or mutual fund. Ngayon, halimbawa ikaw to. Once na pumasok ka sa trading, ito pa yung kailangan nating tandaan. Mostly kasi kapag trading, minimum is nasa 10,000, 'di ba? Minimum sa isang company. Sabihin natin may 10,000 ka, nilagay mo, nag-direct ka. Ito yung isang company na pinaglagyan mo, which is yung Jollibee. So dito sa trading, madalas isa or dalawang company lang yung pwede mong mapaglagyan kasi mataas din yung minimum niya. Okay? Then, unlike kung indirect or mutual fund, dahil may fund manager na tayo at marami tayong nag-i-invest, automatic dito sa indirect or mutual fund, nakakalat yung investment natin. Hindi lang tayo sa iisa or sa dalawang company naglalagay. Okay? Ayun yung malaking advantage kung mutual fund.
So, hindi mo man alam yung takbo ng mga company na to, may fund manager tayo na marunong na doon. And may bumagsak mang isang company, hindi ka mag-aalala. Kasi marami pa namang mga company ang pinaglagyan natin. Unlike kung direct, biglang naglabas si Jollibee ng pera kasi magtatayo ng mga branch, bumaba yung stocks nila. Dahil hindi ka aral, 'di ba? Kahit dahil isa lang pinaglagyan mo, lagot na. Alam mo na yung mangyayari, 'di ba? Unlike kung nakakalat yung investment mo. Ayan yung isa sa advantage kapag mutual fund. Then, alam mo ba, maraming companies din ang naglalagay syempre sa stock market. Halimbawa na lang kung familiar ka sa mga SME card, Pag-ibig MP2, yung mga banks, ano kaya yung ginagawa nila dun sa pera na ini-invest or sinesave natin sa kanila? Example na lang sa bank, 'di ba? Madalas ang nangyayari sila mismo din naglalagay din naman 'yan sa mutual fund. Then saka po ikinakalat sa stock market. Ngayon, pwede ka rin dun dumaan. Kaya lang, syempre, may middleman pa. Unlike kung dadiretso ka na mismo, tayo, as an IMG member, direct tayo mismo dito sa mutual fund. Okay? So, para mas malinaw sa'yo, anong investment platform yung gusto mo? Direct? Wala namang problema kung talagang aral ka na. 'Di ba? At kung malaki talaga yung money na gusto mong ipang trade o pera. Or, mas gusto mo sa indirect or mutual fund na kahit busy ka sa work, nasa ibang bansa ka, okay, kahit papaano makakapag-add ka pa rin or makakapag-invest ka kasi hindi ka nag-aalala. Nakakalat pa sa iba't ibang mga companies yung investment natin. Okay po? So, ito pa, example para mas malinaw po sa atin yung middleman. Kung tayo po itong taong nasa gitna, option 1, yan, marami naman po kasi tayong mga companies na pwede nating paglagyan ng ipon or investment natin. Uulitin ko, it's up to us kung ano yung platform na gusto natin. Kung tayo po is dumaan dito sa option 1, then nilagay natin yung 10,000 natin. Sila po inilagay yung pera sa stock market. Sabihin natin, example, kumita po to ng 12 to 15% average per annum. Bago po bumalik sa'yo, eto ka po, yan, nasa labas ka ng company, ito yung company na pinaglagyan mo. Ang question ko lang, sino po kaya yung unang kikita? Ikaw or sila muna? Siyempre, sila muna. Kasi, again, pinamanage lang naman natin yung pera natin sa kanila. Sila yung nagtrabaho para dito. Natural lang na magkakaroon talaga sila ng percent para sa kanila. Kung babalik yung 12 to 15% sa kanila, average na babalik na lang sa atin is 3 to 5%. Okay na din kahit papano kasi wala naman tayong ginawa eh. Again, nandun tayo sa labas ng company. Nakilagay lang tayo, naki-invest lang tayo. Or, ito yung mas gusto natin, option 2, na kapag naging IMG member tayo, tayo po mismo is nasa loob ng company. Okay, nakikita natin yung account natin, yung dashboard natin. Wala po tayong mga fees, wala tayong mga deduction. Hindi tayo required na mag-monthly, nasa sayo tuwing kailan at magkano. And nakikita natin yung growth sa investment natin. Okay? Halimbawa, kung option 2 yung dinaanan natin, kumita siya dito sa stock market 12 to 15%. Magkano kaya yung babalik sa atin? Ito po yung pinakamaganda sa lahat. Ang average gain din natin is 12 to 15%. Bakit po? Kasi uulitin ko, tayo po is part mismo ng company. Nakikita natin kung magkano yung growth ng investment natin sa stock market. Okay? Unlike kung dito po, wala tayo talagang dashboard na makikita mo yung interest kung magkano na. Hindi po, no? Kaya ayun yung advantage. Gusto ka naming maging IMG member, maging part ng community kasi makikita mo yung investment mo anytime. 'Di ba? Minimum 20 pesos pwede kang magdagdag sa ipon mo. 'Di ba? Pwede mong gawing daily, weekly, monthly, nasa sayo kung magkano yung gusto mong ilagay at tuwing kailan ka maglalagay sa sarili mong investment. Ikaw yung magdidisiplina sa sarili mo. Kung gusto mo talagang makapag-ipon,
makapagtanim, or makapag-invest bago ka dumating sa non-productive years para hindi na tayo aasa kung kani-kanino kasi nakapaghanda tayo mismo. Okay? So, ito yung sinasabi kong dashboard or portal na makikita mo yung investment mo anytime. Basta may data ka or may wifi ka, ma-access mo yung portal mo o yung dashboard mo kahit nasang lugar ka. Okay? Again, minimum 20 pesos pwede kang magdagdag. Makikita mo yung mga amount na nilagay mo. And dito, nakalagay din yung ad subscription kapag gusto nating magdagdag sa ipon natin. Nandito din yung request redemption kung gusto mo namang kunin or mag-withdraw ka. Okay, may tinatawag lang tayong lock-in period na 6 months. Pero after that, nasa sayo na yung desisyon kung kailan mo gustong kunin, kung interest lang or lahat, part ka pa rin ng IMG. Okay? Ulitin ko, kahit withdrawin mo lahat ng investment mo, part ka pa rin ng community natin or ng IMG. Ayun yung isa sa advantage natin. And ito pa, ulitin ko, kahit mga company or government program, naglalagay din dito sa indirect, 'di ba? Imagine niyo, nag-start tayong magtrabaho at the age of 20. Nag-save na tayo sa SSS natin, sa PhilHealth natin, 'di ba? Ang dami nating hinuhulugan. Then pagdating mo ng 60 years old, saka mo siya makukuha yung mga benefits mo. Kaya minsan makakapag-loan ka. Sila po, take note, naglalagay din naman sa mutual fund. Yung perang iniipon natin or hinuhulog sa kanila, pinapalugo din nila sa mutual fund or sa stock market. Why not tayo mismo mag-direct po doon? 'Di ba? Kung may chance naman tayo at kung naaral naman natin siya, why not tayo mismo mag-invest, maging part sa stock market kahit sa mababang halaga lang. Okay? Hindi naman required na malaki yung kailangan mong umpisahan eh. 'Di ba? Kapag naging part ka ng IMG, minimum 20 pesos. Okay po? And ito pa yung isa sa tinuturo natin. Again, maraming mga investment na pwede mong pasukan. Isa lang sa tinuro ko yung stock market, yung mutual fund, and direct. Okay? Ngayon, dito, kahit sa hospitals, yung mga bagong tinatayong hospital, yung tumatanggap ng mga shareholder, pwede ka ding mag-invest doon. Pwede ka mag-invest sa real estate, pwede ka mag-invest sa gold, di ba? Sa farmland, sa mga trading, sa mga forex, sa mga co-op, di ba? Pwede yan. Kaya lang, ang question ko lang, may time ka ba para aralin yun? Ito pa yung malaking problema in terms sa capital, 'di ba? Siyempre, pag mga ganitong investment, kailangan talaga malaking capital natin. May knowledge ka na ba, 'di ba, in terms sa mga ganitong investment? Or yung community na sasamahan mo talaga na magpupush sa'yo na makapag-invest ka, makapaghanda ka para sa future. Okay? So, kung hindi natin kaya yung mga ganito kalalaking investment, pwede kang mag-start sa stock market. Ulitin ko, kahit mababang halaga, as long as naghahanda tayo para sa future natin, para pagdating natin ng non-productive years, nakapaghanda tayo. Ayun yung goal natin dito sa IMG community, kaya ka namin gusto maging part. Okay? Ngayon, ano yung advantage kapag naging part ka ng IMG? Una sa lahat, mapaghahandaan mo na yung non-productive years mo. Okay? So magkano ba yung kailangan nating membership para maging IMG member tayo o maging part tayo ng IMG community? Tayo po, ang starting lang natin is 6,000, part na tayo ng IMG. Okay po, ano yung benefit natin kapag nag-start tayo ng 6,000? Number 1, may investment ka na sa stock market, sa mutual fund. Yung 1,000 mo po, doon na mapupunta. Okay? And again, nasa sayo tuwing kailan ka magdadagdag, magkano yung gusto mong i-add sa investment mo. And pangalawa, meron na din po tayo 100,000 personal accident insurance. May 50,000 life insurance ka na din. Marami pa po 63 benefits yung meron tayo. Again, meron tayong separate video pa para mas makilala mo kung ano yung mga advantage na meron tayo sa IMG. Kung gusto mo talaga na mabago yung life mo o in terms of financial
situation mo ngayon. Okay? Ulitin ko, sa 6,000 mo, ayun yung mga benefits na meron ka. May dashboard ka na din na anytime pwede mong i-check yung investment mo. Okay? Meron ka na ding mga life insurance coverage, meron ka ng access sa stock market, sa mutual fund, may access din tayo sa trading. So lahat po yun, cover po natin kapag naging IMG member ka. Ulitin ko, ilang 6,000 na ba yung dumaan sa mga kamay mo? Marami-rami na ba? Ang question lang, ano yung nangyari? Ano na yung nabago sa'yo dun sa 6,000 na mga dumaan sa buhay mo, sa kamay mo na pera? 'Di ba? Pero this time, 6,000 kahit papaano, may access ka na lahat sa stock market, sa healthcare, sa life insurance, 'di ba? Kahit pag bumili ka ng sasakyan and mga benefits pa na pwede kong i-share sa'yo. Again, kung willing ka talagang matutunan yung about dito, I hope talagang mag-alat ka ng time. Balikan mo rin ako, message ka lang sa akin para mas mag-guide kita. Paano ka magsisimula, paano ka magkakaroon ng sarili mong dashboard or portal kahit nasang lugar ka ngayon. Okay po? Again, pag may questions po kayo, pag may clarifications po kayo, huwag kayong mahiyang mag-chat. Pwede tayo din mag-set ng one-on-one presentation through online or kahit dito po sa office natin sa Kabuyao. Again, I'm Hazel Bernardo. I hope may bago po kayong natutunan. May apply natin talaga yung mga natutunan natin. And good thing nga po pala, sa lahat po ng gusto magkaroon ng free gift, may binibigay po tayo. I-chat nyo lang po ako kung gusto nyo makareceive ng 20,000 free accident insurance. Kahit hindi ka pa member, pwede kang magkaroon nito. Pwede kitang bigyan. Ulitin ko, free lang po yun. Dahil natapos mo tong video na to, nag-alat ka talaga ng time, pwede kitang bigyan ng 20,000 free accident insurance na mare-receive mo yung policy sa Gmail mo. Kaya make sure, active din yung Gmail mo. Pwede din natin bigyan yung mga family members mo, yung mga kapatid mo, asawa mo, mga anak mo, mga pinsan mo. Pwede natin sila bigyan as long as nanood sila nitong video. Okay? So, ulitin ko, I'm Hazel Bernardo, yung financial educator dito. I hope marami kayong natutunan. That's all and thank you so much sa time. God bless us all.